po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nagulat ako, hindi ko alam na facilitator ako. Okay. Magandang umaga po sa araw na ito. Maraming salamat po sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo sapagkat muli na naman tayong tinipon sa dakong ito upang pagsalusaluhan natin ang biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Masaya po ba kayong lahat? Amen. Para po galak na galak po ang ating Panginoon sapagkat sa tuwina nasisilayan kayo sa kanyang dakong dambana kung saan bumababa ang kanyang espiritu upang ibigay sa atin ang kagalakan, kapayapaan at ang ating kasagutan sa ating mga kahilingan. Kaya kanina sa pasimula hanggang sa katapusan ng ating gawain, ibigay niyo pong buong puso at kaluluwa sa ating Panginoon ang iyong puso't damdamin upang ang inyong mga kahilingan ay kanyang mapakinggan sa araw na ito at makamtan nyo ang lahat ng hinihingi nyo paglisang nyo sa dakong ito. Amen po ba? Palakpakan po huli natin ang buhay na Diyos. Ngayon pong araw na ito, nais ko po sanang ang pagsalusaluhan natin ay paano nga ba binibigay ng Panginoon sa atin ang pagpapala at paano natin ito tinatanggap? Maraming klaseng pagpapala ang atin tinatanggap sa ating buhay, hindi lamang sa material na bagay, kundi mapakaraming bagay. Yung paggising natin sa umaga ay isang pagpapala na ng ating Panginoon na dapat natin siyang pasalamatan sa ating buhay. Amen po ba? Dahil sa dati nating buhay, ang pagpapala ay lagi nating naalala lamang sa pamamagitan ng salapi o mga biyaya. Subalit ang hindi nating alam, ang malaki palang pagpapala ay ang buhay na ating tinataglay na paggising natin sa umaga ay ating nakakamtan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Okay, ngayon pong umaga na ito, tatawag po ako ng isang alagad o tagasunod na nais mag-umpisa ng ating gawain na ibahagi ang kadakilaan ng Panginoon kung paano nga ba niya pinasasalamatan ng Panginoon sa bawat araw na kanyang nakakamtan ang pagpapala ng Panginoon, hindi lamang sa material na bagay, kundi sa espiritual na bagay na kanyang natatanggap, mula nang nadako siya sa dakong ito kung saan bumababa ang ating banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching upang ibigay ang marapat para sa atin, upang magkaroon tayo ng malalim na pagninilay na hindi tayo dapat malumbay anuman ang pinagdadaanan natin sa ating buhay o sa bawat larangan ng pagtakbo ng ating buhay, sapagkat ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang tinatahak na landasin. May tumatakbo ng malayo, may tumatakbo ng malapit, may tumatakbo ng ayan lang, isang dipa. Ang ibig ko pong sabihin doon ay depende sa kakayahan ng bawat isa ang binibigay na pagdalisay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat ang pagdalisay na ibinibigay ng Panginoon o pinahihintulutan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ibinibigay niya yon sa bawat isa sapagkat batid niya na kaya natin itong lampasan. Tinetest lang po niya ang ating kakayahan kung hanggang saan na nga ba natin siya kilala. Amen po ba? Sapagkat pag nalagpasan natin yon, iba yung galak ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Doon natin napapatunayan na ang Diyos na ating pinaglilikuran sa dakong ito ay buhay at kailanman ay hindi tayo iniiwanan sa sandali ng ating pangailangan. Amen po ba? Palakpakan po ulit natin ang buhay ng Diyos. Okay. Ang una ko pong tatawagin ay, eto po, may bago po dito at nais ko siguro mayroon siyang ibabahagi sa atin kung paano nga ba nakamtan niya ang kagalakan o yung tinatawag na kapayapaan sa kanyang sarili kung bakit siya naparito sa dakong ito. Sige po, tinatawagan ko po si kapatid na Efren. Ako po'y isang mister ng isang alagad na si Emma Miranda. Ako po'y mayroong nagkaroon po ng problema sa aking mga kapitbahay. Ngayon po, dinudulog ko ang aking problema na yan. Kaya po ako dinalo rito na sa asawa. Kasama po ang aking dalawang anak. Bagamat po ako isang mahirap lang, ngayon po, nagpapasalamat po ako dahil sa Divine Mercy. Ang misis ko ay narito mula pa nung siya magkaroon ng karamdaman na
naging siyang hinang aming kahirapan. Ngayon po ang aking anak, dumayo sa amin. Meron na pong 4 na buwan. Nagpapasalamat po ako sa Divine Mercy na siya pong dahilan kung kaya siya po ay nakarating ng bansa. Maraming pong salamat. Salamat po kapatid. Siya po yung asawa ng isang alagad na ang gampanin ay kasama ni Mami Marisa na nagluluto sa mga alagad sa taas. Ang kabiyak po ni kapatid na Emma Miranda. Kung paano nga po ba sa dati nilang buhay ay kapos sila sa pinansyal na bagay, subalit may kaguluhan ng kanilang buhay. Subalit nung nadako sila sa dakong ito, nang nagkaroon sila ng karamdaman, ito ang naging simula, ang dakong ito. Kung nagkaroon sila ng kapayapaan at kagalakan sa buhay, mayroon mang kahirapan sa buhay, subalit ang kagalakan sa kanilang puso ay na kanilang nasumpungan. At ang lahat ng tinura ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo at sa katauhan ng mga alagad na ginagamit upang magluwal ng mensahe sa bawat isa, naganap po sapagkat ang anak niya ngayon ay nasa bansang Taiwan at nakakatulong na nila sa kanilang pamumuhay. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po lahat tayo, huwag tayong malulumbay kung ano man ang ating buhay ngayon. Parang gulong lang po yan na umiikot. Kung nasa ibaba tayo, huwag tayong malumbay sapagkat may Diyos tayo na inaasahan na isang araw, gugulong din doon at makaakyat din tayo sa itaas. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, isusunod ko po ang isang tagasunod na tiga Makinabang, si kapatid na Lisa. Baliwag. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay po na kay buti at kay dakila ng Panginoon na sa bawat araw binibigyan tayo ng pagpapala at biyaya. Hindi tayo pinahintulutang magutom. Binibigay niya ang bawat pangangailangan natin sa araw-araw. Namumulat ang mata natin. Ano mang hinihiling natin kanyang binibigay kapag ito'y marapat. Higit sa lahat po, ang pagpapala na nakakamtan natin ay ang pagpapala na pangkaluluwa na binibigay niya sa bawat isa sa atin na kung papaano ang kanyang spirito ay bumababa. Pinahihintulutan niya na makinig tayo ng mga banal na salita upang manamnam natin ito, upang ang bawat puso't isip natin maglinis na ganap, tuwiran tayo makakilala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sa araw po na ito, ang araw na ito ay napakahalagang araw para sa akin. Sapagkat ito ay ika-2 anibersaryo ko nang nagpadama sa akin ang mahal na ina. Bilang kabataan, hindi ko lubos akalain nung una nang magpapadama sa akin ang mahal na ina. Hindi ko lubos akalain na ako isa sa gagamitin niya upang ipadama ang kanyang pag-ibig sa ating mga anak niya. Napakadakila po ng Ama na kung paano ngayon ko lamang po maisisiwalat ang kaganapang ito. Ngayong August 1 po, 2011, 12 midnight po, naroon ako sa aming tahanan, kasama ko ang aking 2 kaibigan. Kami nagdarasal ng 12 o'clock prayer
umaawit kami ng Come Holy Spirit. Sapagkat noong oras na yun, damang-dama namin ang Espiritu Santo. Nakasama namin sa oras na iyon sa loob ng kwarto. Sa kwarto na yun, kaming tatlo lamang. Sa tatlo yun, tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At sa paghahawak-hawak namin ng kamay, unti-unti po ang mga kamay kikilos ng kilos na hindi ko na makontrol. Na hindi ko mawari kung ano nga ba ito. Ngunit kanyang tinuran nga na anak ko, mahal na ina na ito bilang inang saklolo mo nagpapadama sa iyo. Hindi lamang ito simula, ay hindi mo lamang ito ang huli, kundi ito lamang ang simula na aking pagpapadama upang sa iyong katauhan makita ng iyong bawat kapwa. Kung gaano ang pag-ibig ko para sa kanila. Napakapalad ko po na sa murang edad, binuksan nga ng Ama ang aking diwa at puso sa kabanalan. Hindi naman po ako perpekto, hindi ko rin naangat ang aking sarili, sapagkat bilang tao ay nagkakasala pa rin. Ngunit lubos ang mapurit pasasalamat ko sa Ama na hindi man ako karapat-dapat, ay Kanya pa rin kinakalinga, Kanya pa rin iniibig. Dahil ganoon nga po siya sa atin. Sa atin, lahat tayo mahal niya, lahat tayo hindi niya pinapabayaan. Kaya kung sino man pong may pagdadalisay ngayon, sino man pong may karamdaman, magtiwala lang naman tayo sa Ama. Lubos-lubos natin siyang pagtiwalaan na may magagawa siya sa ating buhay. Sapagkat mahiwaga siya, kanya ating buong katauhan, ang isip natin kanya nagmula, ang puso natin sa kanya rin nagmula, at anumang hindi gumagana sa loob ng ating katawan, siya ang may gawa, kung kaya't ialing natin sa kanya. Sa pananalig at tiwala natin, ito'y kanyang mapapagana, anumang masakit kanyang mapaparam. Basta sa oras po na ito, ituon natin ang puso't isip natin sa Panginoon. Ituon natin ang isip natin sa pangkabanalan, ibaglit natin ang ating sarili, ibaglit natin ang anumang naiwanan natin sa ating tahanan, sapagkat sa oras na ito, ang nais ng Ama, siya'y iyong kilalanin, siya'y iyong lubos na makilala, papasukin sa iyong katauhan, upang sa gayon makadama ka ng kaginhawahan. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po kapatid. Kung pagninilayan niyo po sa kanyang binahagi, sa kanyang murang kaedad, nagpadama na sa kanya ang mahal na ina. Kaya sabi nga po, walang bata, walang matanda, walang babae at walang lalaki. Kung nanaisin at gagamitin ng banal na espiritu, maaari niyang gamitin. Kaya bawat isa sa atin, malay natin, sa ating katapatan, sa ating Panginoon, isang araw, kayo rin ay makasumpong at madama at magpadama sa inyo ang banal na espiritu at gamitin kayo. Kailangan lamang sa tuwina laging malinis ang ating puso, sapagkat ang banal na espiritu ay hindi nananahan sa kaguluhan, kundi sa kapayapaan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tinatawagan ko ang dalawang choir upang maghandog sa atin ng isang awitin, at ang bawat lyrics po ng awitin ng ating mga kapatid, namnamin po natin to at magkakaroon tayo ng pagninilay sa bawat buka ng kanilang mga labi. Madadama natin ang Espiritu Santo na nagbibigay at nagbabahagi sa kanila. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po. Salamat po, mahal na Ama, at sa iyo, mahal na kapatid, bilang ginamit ng Ama upang muli kaming bigyan ng pagkakataon na maalaya ng papuring awit ang ating Panginoong Diyos na buhay. Habang hinihintay ko po ang kapatid na bunso, kaprasong pagbabahagi po. Talagang buhay po ang Diyos. Gusto ko pong umakyat sa taas. Meron po akong gagampanan. Pero may kibot-kibot po sa puso ko na tatawagin ako ng Ama. Salamat po, mahal na kapatid.
Bagaman po't nagbabasa kami ng aking kapatid, huwag na po nating alintanain yung kami nagbabasa, kundi ang ating pong basahin ay yung nilalaman ng bawat naming inaawit. Amen po ba? Tunay po namang lubha ang pag-ibig na nararamdaman mo sa Panginoon. Hindi ka pa tinatawag, pumaparini ka na sa harapan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ganun po ang damdamin. Tapos ka na ba, anak? Halika na, anak. Song check. Purihin at dakilain ng ating Ama. Song check. Purihin ang Diyos. Maririnig naman ako ng Ama. Amen po ba yun? Sapagkat ano man ang ating mga handog sa Kanya, ano man po ito, gano'n po ito kaliit, ito'y na-appreciate niya kung ito po'y bukal sa ating mga kalooban. Amen po ba yun? Kaya po, namnamin po ninyo ang aming awitin na ihahandog po sa inyong lahat. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory blaze. Spirit blaze. Set our hearts on fire. Glory to flow. Love of nations with grace and mercy.
isa lang ang narinig naming more, isa pa po, mahal na kapatid. Sapagkat ang lumang awiting ito sa tuwina, kung hindi nga lang po sa bilang nila lang ay parang nakakasawa kung pagtatantuin. Subalit ang kahulugan ay walang hanggan para sa ating Ama mula sa atin. Tayo lumaban sa ating mga karamdaman, ialay sa Amang mahal at ating angkinin ang ganap na kagalingan. Amen po ba? Amen. Laban po. Laban. Laban. Ikaw ang pag-asa, Purihin ng Ama. nasa iyo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin pa ang buhay kung wala ka sa amin. Mabuti pa umaga kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawawala. Ipaglalaan ko ang pag-ibig ko. Ipaglalaan ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kaya man sa lupa, di ko na hinahanap. Maghahanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawawalay. Ipaglalaan ko ang pag-ibig ko. Ipaglalaan ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawawalay.
pagkakakilain siya sa kanyang kabutihan. Maraming salamat po. Salamat po kapatid. Isang paalala lang po, bukas po magsisimula ang ating gawain ng alas 12 ng tanghali po sapagkat may pupuntahan ng mga alagad, mayroon pong misyon sa San Rafael. Maaga po kayong magsidating sapagkat mag-uumpisa po tayo ng alas 12. Amen po ba? Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Kung pagninilayan niyo po ang awitin ng ating dalawang kapatid, ang Ama po ang ating pag-asa sa ating buhay sapagkat wala tayong tatakbuhan saan man tayo sumuling, ang Ama ang ating kailangan. Amen! Ano man ang ating nararanasan sa buhay, kasaganaan man, kalungkutan, kapighatian, Ama pa rin ang magtatawid sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya huwag kayong malumbay, ano man ang nararanasan nyo sa mga panahon na to. Isang daan lang po yan ng pagninilay o pagdalisay sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Sapagkat kung hindi nagganap sa bawat isa sa atin yan, wala kayo dito. Amen po ba? Hindi nyo nakilala at hindi nyo nadama ang buhay na Diyos sa dakong ito. Kaya pasalamatan natin kung ano ang naging kadahilanan upang makarating tayo sa dakong ito sapagkat ito ang nagbukas ng diwa natin upang makilala natin ang ating Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan pagdating ng takda ng ating buhay. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Isusunod ko pong tatawagin na isang alagad. Pasensya na po kayo, na-excite ako. Palakpakan po ulit natin ang buhay na Diyos. Ihanda po natin ang ating mga sarili